Good day mga ka-travel! Sa episode na ito ay aakyatin natin ang pangatlo sa pinakamataas na bundok sa Luzon gamit ang motorsiklo. Samahan niyo akong baybayin ang mahahabang daan mula sa probinsya ng Tarlac patungo sa likulikong kalsada ng Cannon Road at Halselma Highway sa probinsya ng Benguet. Ating aakyatin ang pinakamataas na lugar na kayang marating ng isang motorsiklo. Tayo ay magpapalipas ng gabi sa isa sa pinakamalamig na lugar sa buong Pilipinas. Aakyatin natin ang tuktok ng Mount Timbak upang saksihan ang napakagandang pagsikat ng araw na tanging sa Atok Benguet lamang matatagpuan. Halina mga ka-travel, samahan niyo ako sa isa na namang solo ride adventure gamit ang motor patungo sa summit ng Mount Timbak. Hi mga ka-travel! Good morning! Excited ako sa pupuntahan natin ngayon eh. Bukod sa maganda, ang tagal ko rin hindi nakapag-solo ride. Pupunta nga pala tayo sa Atok sa Benguet. Aakyatin natin yung Mount Timbak. Sabi kasi nila, yun daw yung pinakamataas na lugar na pwedeng akyatin ng motor. Mas mataas pa nga daw yun sa highest point sa may Tinok. Tingnan natin kung talagang malamig ba doon. Talaga bang napakatarik. Tapos kung saan pwedeng alamin natin kung saan pwedeng mag overnight. At saka tingnan natin kung anong mapapasyalan doon. Akitin natin yung summit. Tapos sabi nila napakaganda doon ng sunrise doon. Tingnan natin. Okay mga ka-travel, samahan nyo ako sa isa na namang solo ride adventure papunta ng Mount Timbak dyan sa may Atok, Benguet. Nandito na tayo sa Bued Bridge dito sa may papasok ng Welcome Arc ng La Union. Mga pala mga ka-travel dito tayo dadaan sa Cannon Road. Sana bukas na. Ayan ang Welcome Arc ng Welcome to La Union. Okay mga ka-travel, La Union na tayo. Tapos kakanan na tayo ng Cannon Road. My God. Hi. Parang wala Uy, bukas. Yahoo. Tingnan natin kung bukas Mukhang bukas ang Cannon Road. Oh my God, tingnan natin. Bukas ba Cannon? Bukas po sir. Sige, swerte tayo. Bukas ang Cannon Road. Ayan, dumaan tayo sa checkpoint. At least, ang alam ko, ang Cannon Road ay mas maiksi ng 12 kilometers kesa sa Marcos Highway. So makakasave tayo ng time at gasolina.
sayang din yung 12 kilometers. Welcome Benguet Province. Ang laki pala ng Benguet. Mula dito hanggang sa Atok, Benguet pala yan. Napakalaki. Okay. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. At syempre, parang hindi ka nagpunta sa Baguio kung hindi mo dinaanan to. Lion's Head. Yan. Parang hindi ka nagpunta sa Baguio kung hindi mo nadaanan yan. Tila oh. Baguio City na tayo, mga ka-travel, pero dadaan lang tayo dito. Pass by lang tayo dito para lumabas ng Halsema. Time check nga pala, 11 o'clock na ng tanghali. Nandito tayo sa shortcut. Ang labas nito, Halsema Highway na. Pumasok tayo dun sa Right Park, yung rotonda doon sa Baguio. Dumaan tayo ng Baguio, siguro inabot din tayo ng mga 30 minutes to 40 minutes bago makalabas ulit. Yung dulo nga pala nito, ang labas nito, Halsema Highway na, hindi na kayo dadaan ng La Trinidad, yung sa Strawberry Farm, para hindi na kayo matraffic. Ayan, nakita ko yung view dito. Ganda. O RCR, driver's license. So RCR. Medyo lumalamig na. Medyo lumalamig na ang panahon. Okay mga travel, diretso na tayo. Ito na yung Halsema Highway. Galing tayo dun sa shortcut. Ito na yung Halsema Highway. Ito pala ang itsura ng town proper ng Tublay. Ayan. Yan ang bayan ng Tublay. Dito rin pala yung yung toll gate ng Halsema. Nasa Tublay pala siya. The shadows of this quiet town, see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight
of the world. What's in a life you never could afford. Even if you never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Wow, ang laki naman ito. Mga ka-travel, tingnan nyo yung bato na to. Nalaglag yan mula sa taas. Grabe. Grabe, nakakatakot. Pag nabaksakan ka pa naman nun, tingin ko talagang oras mo na. Ay nako, nandito na. Mga ka-travel, ang lamig na dito. Ramdam na yung lamig. Kahit naka-jacket, tumatagos. Buti nga wala pang fog eh. Maganda yung clearing ngayon. Maganda yung panahon. Kitang kita natin lahat. Ayun, ang layo pa oh. Pupunta pa tayo dun. Ito yung scenic na paliko eh. Ayan, tingnan nyo to. Ang ganda oh, di ba? Ganda. Tapos pwedeng huminto doon. Ang ganda. Ayan oh. Oh. Grabe, ang ganda rito. Ayan oh. Tingnan nyo yan oh. Wow. Ganda rito. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Yeah, it is. Mga ka-travel, tingnan nyo to. Ang ganda. Ang ganda no. Tapos ang lamig.
Ito na yung half tunnel ng Atok. Ayan. Half tunnel. Okay. Ito ang bayan ng Atok. Ayan, public market nila. Ito mismo yung Atok, municipality ng Atok. Yan, ganyan itsura. Bayan na nila to. Maliit lang bayan nila. Atok, Benguet. Yun, dun tayo pupunta. Sa Toktok na yon, yung may cruise. Ayun. Dun tayo pupunta. Yung may cruise na yon. Di ko alam kung kaya ba, kakayanin. Yun ang may cruise doon na sa dulo, sa tuktok ng bundok na yon. Third highest peak sa Luzon. Alam ko unang-una sa Luzon, Pulag yung pangalawa, hindi ko alam. Yung nalimutan ko na yung tawag, pero yan. Timbak, pangatlo. Kayang puntahan ng motor. Tapos konting lakad lang, Summit. Punta tayo doon. Mga ka-travel, ito yung former highest point, Philippines Highway System highest point. Ito yung dati, pangalawa na lang siya ngayon. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan, dito yon, dito yung former highest point, Philippine Highway System. Yung bago ngayon ay nasa Tinok. Ayan, ang daming tao. Tayo, dun tayo pupunta. Ayun, nakikita nyo yon? Yung may cruise, dun tayo pupunta. Ang daming tao. Okay. Thank you. Okay, pakita ko lang. Mga ka-travel, ito yung former highest point. Second na lang siya ngayon. At yung pupuntahan natin, ayun. Yun yung taas na yun. Puntahan na natin. Timbak. Pupunta na ako dyan, Timbak. Kahit medyo kinakaba-kabahan, kasi parang ang taas niya tingnan mula rito. Mga ka-travel ha, sama lang kayo. Ayan, yan nakikita nyo, Mount Timbak. Grabe ang lamig dito. Dito pa lang sa baba ang lamig na. Paano pa kaya doon sa taas? Okay, hinahanap natin ngayon kung saan tayo kakaliwa ay kakanan. Hinahanap natin kasi meron tayong kalyeng daan na kakananan. Yun ang hinahanap natin.
Ayan. Nako, napakatarik. Ayan dito. Diyan tayo aakyat. Ayan ang palatandaan nyo. Pag nakita nyo yan, welcome to the Mami Caves of Timbak, Kabayan Benguet. Kakanan na kayo dyan, tas tuloy-tuloy na yan. Okay mga ka-travel ha. Another rainy afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling. Ayan yung mga terraces. Grabe. Yung tenga ko, parang bingi na siya. Mas mataas pa to sa highest point sa Tinok. Kasi yun highway system eh, highest highway system. Ito hindi naman kasi to highway. Ayan. Ang ganda. Okay mga ka-travel ha. Samahan niyo pa ako. Akit pa tayo dun sa taas sa homestay. In 200 meters, sharp right. Grabe oh. Oh my God. Shete. Ano na nangyari dito? Mga ka-travel, pinan nyo to. Grabe. Ayan o, nakakatakot. Parang nasa taas ka tapos may tinatamaan lang ng araw. Merong yung anino ng ulap yan eh. Natatakpan yung araw. Grabe. Parang walang katapusan. Ito ako oh. Yan. Walang umaakyat. Tapos ito yung view sa kabilang gilid. Okay. Tingin ko wala pa tayo sa kalahati. Papasok tayo sa ulap eh. Oh. Dito. Ibelo muna tayo ha. Iikot tayo. Iikot tayo para bumuelo. Sobrang taas niyan.
Hindi ako pwedeng pumreno dito. Okay, game. Okay, let's go. 600 meters, you will Oh my gosh! Sobrang tarik! Whew! Grabe! Oh my god! Tas ang nipis! Ang nipis nung ano, nung dadaanan. May mga dito ako sa side na walang bangin. Siyempre yun, buti na lang maiksi lang. Ay, salamat. Okay, hindi pa. Meron pa. Oh my God. Whew. Oh my God. Alam mo, para kang pumipina sa semento na mga kalahating metro lang yung lapad. Ay, salamat. Ang problema ko yung pababa. Maubos talaga preno doon. Eto pa. Wow. Oh my God. Oh my God. Sobrang tarik. May bangin pa. Ay, salamat. Nandito na tayo sa Toktok. Grabe. Hindi ko na alam saan na. Ito. Grabe. Oh shit. Sorry po sa shit. have arrived. Oh my God, dito ako. Ayun ang homestay. Dadalhin natin yung gamit natin doon sa homestay. Ayan. Yun, saan tayo pa-park? Hindi ko alam. Siguro dito. Okay mga ka-travel, salamat sa pagsama nyo. Hindi pa tayo tapos. Akit pa tayo doon. Ipapakita ko sa inyo yung tutulugan natin. Tapos bukas, syempre summit. Okay mga ka-travel, papark lang ako. Hindi ko alam saan ang parking dito. Okay. Grabe yung tarik. Sobrang tarik. Pinakamatarik. Mga travel, andito na ako sa parking nila sa Mount Timbak. Ayan, ganyan kataas. Grabe. Ayan. Ayun yung sasakyan. Ang liit. Tapos bibilib ka rito, may mga nakakaakyat na truck. Sabihin ang lalakas niyan. Tapos ayun yung homestay. Yun yung homestay na pupuntahan ko. Siguro mga ilang steps din yan papunta doon. Ang problema ko yung parking. Hindi ko pa alam saan ako magpa-park. Okay, ito yung tsura niya dito sa taas. Ayan. Ayun yung summit. Yun yung pupuntahan natin bukas. Sunrise. Ito yung tsura. Clearing pa daw yan, kumbaga hindi pa yan maulap. Pag maulap daw dito, zero visibility talaga. Ayan. Grabe yung tarik. Parang mas natatakot ako sa pababa kaysa dun sa pataas. Ayun yung taas. Yun ang homestay natin. Maglalakad tayo papunta dun. Okay mga travel, pinakita ko lang sa inyo. Ayan. Grabe ang tarik.
galing oh. Sobrang taas. Eto na. Whew. Ang problema, babalikan ko pa yung gamit ko. Wow, salamat. Ay, walang tao. Nandito ako sa loob ng aking tent. Ito yung tsura sa labas. Tingin ko lumubog na yung araw eh. Time checks 4:50 pa lang. Yan ang tsura dito. Nandun pala ang summit. Yun. Bukas ng umaga pupuntahan natin yun. Okay. Ito ang aking tent. Dito ako matutulog ngayong gabi. Tingnan natin mga katravel kung gaano kalamig. Tapos ito ang ating hapunan. Ang dami naman. Ang dami. Ayan. Diyan ako matutulog ngayong gabi. Hi mga ka-travel. Ito po yung panahon dito. Ang oras dito ngayon nasa 5:43. Pandaron may araw pa yun, natatakpan lang siya ng ulap. Yan, may araw pa. Ayan yung tsura sa baba. Yan, puro ulap yan. Tanaw mo dito yung kalsada doon sa Halsema. Tapos bukas, doon tayo pupunta. Doon sa summit. Summit ng Mount Timbak. Okay. Kung sa mahirap, yung pagpunta rito, medyo may kahirapan kasi napakatarik. Tapos one lane lang yung kalsada. Pero kaya naman ng motor. Ang pinakamahirap lang yung dun sa approach, dun sa una, dun sa baba. Yung papunta na rito. One lane lang siya na sobrang tarik. Siguro mga nasa 40 degrees na halos or 35, ganun. Tas sa lamig naman, sabi nila, mamayang gabi daw, paggabi daw nag-8 degrees. Pero ngayon nasa 12. Ayan o, nanginginig nga ako. Nasa 12 degrees ang lamig. Yung tarik naman, matarik din nga. 30 to 35 degrees yung akyatan. Kailangan bumelo. Hindi ka pwedeng pumreno kasi pag pumreno ka parang mahirapan na yung motor mo makabawi ulit, makabuelo ulit. Tapos, sa tutulugan naman, ayan. May homestay sila rito. Jack Homestay. 2,000 ang room dyan. Good for 2. Pero ako, dito ako. Yan, dyan. Dyan ako matutulog.
Diyan ako magpapalipas ng gabi. Ayan, binigyan nila ako. Sila nagse-set up ng tent. Hihiga ka na lang. Bibigyan ka nila ng unan, blanket, kung yun lang gusto mong blanket. Tapos, may tindahan sila dyan. Doon ako kumain. Ang problema dito, yung pagligo. Napakalamig. Magpapainit ka ng tubig. O nga pala, mga ka-travel, ang tip ko sa inyo, bago kayo umakyat dito, yung kasi yung daan, doon ang parking. Yan, aakyat kayo dyan. May hagdan dito. Dapat wala kayong malimutan. Dahil ako, 3 beses akong bumalik. Noong una, nalimutan ko yung tsinelas ko. So, ang ginawa ko, bumaba ako para kunin yung tsinelas ko. Nung nasa baba na ako, naiwan ko pala yung susi ng motor dito. So, mga 3 beses akong bumalik. Kaya tip ko lang, isang akyatan na lang kasi nakakapagod yan. Dahil pagdating dito, yan. Pagdating dito, hindi nyo na nakikita ang hagdan. Matarik yan. Ayan. So yun nga, matarik. Pag akyat, sobrang lamig, 8 degrees. Tapos yung summit, hindi pa natin alam. Bukas pa natin masasagot yung tungkol sa summit. Tutulugan, meron. Pwede kayo mag-tent. Kahapon daw may 4 na tent dito. Ngayon mag-isa na lang ako. Okay mga ka-travel. Maga ako magpapahinga. Kita-kita na lang tayo bukas sa summit. Panoorin natin yung sunrise. Doon. Okay? Sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin kanina sa may Halsema. Tsaka dun sa Cannon Road. Bukas na natin tatapusin tong ating episode. Iakyatin muna natin yung summit. Ayun, may clearing sa summit. Pwede pala mag-tent doon. Okay mga ka-travel. Good night sa inyo. See you tomorrow. Alam niyo ba mga ka-travel? Magte 10 PM pa lang dito. Tapos nakita ko sa internet. Nasa 8 na siya. Tapos, ito share ko lang sa inyo. Kaya ako, naka-jacket na ako. Tapos, naka-sweater sa loob. May t-shirt pa ako. Doble-doble na. Naka-socks ako. Pero, nag-chill pa rin ako. Sobrang lamig. Tapos, mamaya daw 2 AM. Bababa siya sa 7. Tapos, ang forecast tapos 4 AM. Bababa siya sa 6. 5 AM, akit kami ng summit. Imagine ko lang gaano kalamig yun. Kaya yung mga nagbabalak na pumunta rito, magdala kayo ng maraming jacket. Super daming jacket, mag-bonnet kayo. Yung ilong ko, ang lamig ayan. Tapos yung tenga ko parang tigas. Ayun, ganun kalamig dito. Yun lang, sinare ko lang na sobrang lamig. See you mamaya sa sunrise. Alis kami ng mga 5:20. Lalakad kami siguro mga 20 minutes daw yung hike. Okay mga ka-travel, na-update ko lang kayo sa lamig para pag nagpunta kayo dito, alam niyo yung kung anong expect nyo. Okay? Good night.
Wow. Alisin ko lang yung hingal ko. Ay, salamat. Nandito na kami sa summit. Doon po yung sunrise. Good morning mga ka-travel. Nandito ngayon tayo sa summit. Oras natin 5:55. Nag-aabang na lang tayo ng sunrise. Maganda panahon, may clearing. Good day mga ka-travel. Nandito tayo ngayon sa summit ng Mount Timbak. Ito po yung tsura ng sunrise niya. Napakaganda. May sea of clouds doon. Yun po yung Mount Pulag. Ito po yung Mount Calbayog. Mount Tabayok. Second highest. First highest. At ito yung third highest peak sa buong Luzon. Ito po yung Mount Timbak. 2,717 above sea level. Yung highest highway naman sa Tinok, Ifugao, nasa 24 something lang. So, mas mataas to ng more or less mga 300 meters. (6:32) na dito sa may summit ng Mount Timbak. Yan, mataas na yung araw. Parang ang lapit nyo na sa langit dito mga ka-travel. Kung medyo diskumpiyado kayo na sa langit kayo pupunta, pumunta na kayo dito. At least nakarating na kayo sa langit. Ito, oh. Ayan, may sea of clouds dun, oh.
Ako medyo diskumpiyado ako eh, kaya medyo nagpunta na ako dito. Grabe. Ang ganda. Mount Timbak. Highly recommended. Ang ganda ng summit nila. Natupad din yung pangarap kong sunrise sa Atok. Kasi natatandaan nyo doon sa Tinok. Bigo ako doon sa sunrise eh. Walang clearing. Sabi ko pupunta ako ng Atok. Kinabukasan hindi natuloy kasi puro fog lang nakita ko nung nagising ako sa umaga. At least ito, ganda. Okay mga ka-travel. Dito na tayo magtatapos. Sana nagustuhan niyo yung episode natin ngayon. Mount Timbak dito sa Atok. Benguet. Ayan. Maganda po dito. Matarik yung daan pero sulit naman. Tapos may homestay tayo doon. Pwedeng mag-overnight. Tapos yung summit siguro mga 20 minutes. Kaya nga ng 15. Matarik pero parang kaya naman kahit bata. Kaya ng bata. Okay mga ka-travel ha. See you sa next video ko. Bye!